digital. Lahat po tayo dito ay nayanig. Lahat po tayo dito ay galit. Lahat po tayo dito ay nalulungkot at nagluluksa at nag-aalala kasama ng kanilang mga pamilya. Wala po akong alinlangan na kailangan ng agarang aksyon sa trahedyang ito. But we suffer more if we don't look at it through multiple angles. Alam natin na ganitong sakuna ay dulot ng kumpol-kumpol na kakulangan sa ating mga sistema. And we have to look at all the angles. One angle that we are centering on today ay itong fenomeno ng online grooming sa loob ng mga games. Ito po ang topic ng hearing na ito dahil pagpapatuloy po ito ng nakaraang hearing kung saan siniyasat natin ang nangyari sa school shooting attempt sa Laguna. Sa nakaraang hearing, nilantad ng PNP-ACG ang unti-unting pagkalat ng tinatawag na nihilistic violent extremism o NVE na nagtatarget ng kabataan para udyukin silang saktan ang sarili o kaya ay gumawa ng karahasan sa kapwa nila bata. Let me be clear. I am not calling for a total ban on online games. Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Patungkol dyan, naritong ilan sa aming mga natuklasan. Trigger warning po sa lahat ng nanonood dito at online. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Cadenhead claims an individual he met through the online game Minecraft aided him in starting 764. The first 3 digits ay zip code niya sa Texas. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Global na ang reach ng 764. Sa Canada, dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at the Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito. Nais pong i-acknowledge ng chair ang presensya ng Senate President, Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, SP. Itatanong ko rin po sa inyo mamaya kung gusto nyong mag-opening statement. Salamat po. Marami rin pong indikasyon na yang mga NVE, nihilistic violent extremism networks na yan, ginagawang pugad ng recruitment yung mga games na nilalaro ng kabataan, gaya ng Roblox, Minecraft, at Gorebox. Sa loob ng grupo,
May mga materyales tungkol sa sextortion o yung pananakot gamit ang mga sexual images. Meron din tungkol sa paggawa ng armas o eksplosibo at iba pang mapanganib na gawain. Ang mahirap nito, kung hindi nararamdaman ng bata sa totoong buhay ang respeto at pagtanggap o belonging, ang mga puwang na iyan ay pinupunuan ng mga masasamang online community ng may mabigat na kapalit sa pagsunod, sa pananakit, at minsan sa karahasan. Base sa reports ng independent investigators, nakita ang Facebook profile na ito na sinasabing gawa ng isa sa Tacloban suspect na si Elias Nash. Sa profile niyang ito, makikita na suot niya ang KMFDM shirt. Yung banda na KMFDM is not involved in 764, but many members of communities like 764 use that shirt para magbigay-pugay sa Columbine killer. Iisa lang ang Facebook friend at ayon sa ating source, ito ang dummy account rin ni Elias Nash na may pangalang Date LARPing. Pagkatapos ng barilan, nagpost ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, "Na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap." Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. We have been able to confirm that the profile of Elias Nash, Date LARPing, and the Sedik Riazanov profiles are profiles that were active on Meta but have now been deactivated. Meaning, may totoong tao sa likod ng mga profile na ito. Ito naman ang nakita namin na profile ng mga iba pang nagko-comment sa post ni Elias Nash. Mga batang tila nasa network rin ng 764 at may interes sa pamamaril. I want to be very clear. These are not yet final conclusions. Ang mga ito ay leads. Kaya pinadala na po natin ang kumpletong detalye nito sa NBI para sa beripikasyon at investigasyon. Posibleng may mas malawak na network at kailangang mahuli ito bago pa magkaroon ng susunod na mabibiktima. Ilang araw lang po ang nakalipas. May nag-viral rin na post ng isang nanay at ang kanyang batang anak na bilang task daw sa Roblox ay pinahuhubad para makakuha ng rewards. Uli, kapag ang platform ay ginagamit para lapitan, utuin, takutin o pagsamantalahan ang mga bata, may obligasyon ang platform at ang gobyerno na kumilos. Hindi natin mabubura ang sakit ng nangyari at nangyayari pa sa Tacloban. Pero tungkulin nating siguraduhin na may matutunan tayo mula rito. Bago ako magpatuloy tungkol sa mga kababayan natin sa Tacloban, ipe-play po ang video dito sa tungkol sa Roblox. Naghubad ka ng shorts mo. Tapos,
Inaayos lang po yung technical dito. Hubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad nung short mo? Bakit? Napatask sa akin. Ha? Napatask. Task mo. Saan mo task? Sa Roblox? So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo? Naglubad siya ka nagtatalo. Huhubad ka tapos tatalon ka. Sino yung Muli kapag may ganyang pagsasamantala sa mga bata, may obligasyon talaga ang gobyerno na kumilos. So hindi nga po natin mabubura ang sakit ng nangyari at nangyayari pa rin sa Tacloban. Pero tungkulin nating siguraduhin na may matututunan tayo mula rito. May magbabago at may mapipigilang anumang susunod na trahedya. Ang mga groomers na ito ay organisado. Marunong magtago sa likod ng fake accounts. Kayang magpanggap na kalaro o kaibigan. At araw-araw nag-aabang ng mga batang bibiktimahin. Harapin po natin na hindi pwedeng mag-isa ang ating mga magulang at ating mga guro sa pagharap sa teribleng problemang ito. At sa ganitong kalaking laban, kailangang mas malaki din at malawak ang proteksyon. Kailangan ding masusing tignan ang naging kahinaan ng mga institusyon tulad ng edukasyon, law enforcement, ng pamilya at komunidad at iba pa. Why did the children have access to guns? May kakulangan ba sa mga parusa para sa mga magulang o caregiver na pinapayagan ang mga bata makapag-access ng mga baril? By now, we must have all seen the photos and videos of alias Rod and alias Nash handling guns. Kailangan na rin ba nating i-review ang mga probisyon ng Juvenile Justice Welfare Act? Kailangan ba nating siyasatin kung ano ang early interventions ng DepEd sa mga estudyante na may mga mental health issues? Paano natin mapangangalagaan ang ating mga estudyante na tahimik na pumapasok sa school at hindi dapat biktima ng matinding karahasan sa kamay ng kapwa nila estudyante? Tiwala ako na mabubuo natin ang storya kung tayo ay magtutulungan. Kailangan natin ng tamang regulasyon para siguruhin na sapat ang gabay at proteksyon sa kabataan online. Kapag may warning signs, dapat may kikilos bago pa maging breaking news. Kapag may groomer o recruiter na lalapit sa bata, dapat may haharang bago pa may masirang buhay. At pag mangyari yan, lahat ay kailangang suriin ng gobyerno. Hindi na po dapat maulit ito. Magsimula na po tayo.